nakapagkumpisal na po ako. Kaso, may nakalimutan ako na itong kasalanan na ito ay hindi ko na naisama sa broken vow ng soul tie. Tanong po, okay lang po ba na i-break ang soul tie para sure po na clean, Brother Romer? So ikumpisal ninyo kasi yung soul tie kasi yun yung yung bandage ninyo doon sa mga ex, doon sa mga nagkaka-soul ties tayo once may sexual action na nangyari. So yun yung soul ties, yung bandage doon sa mga ex ninyo, mga dating mga jowa niyo, mga partners ninyo. Kasi ang purpose kasi ng soul ties, kung babasahin natin, maganda to eh. Maganda to na prayer. So, teka muna. Kukuhanin ko. Maganda ito na i-pray ninyo doon sa harap ng Blessed Sacrament. Kasi hindi to isang beses lang Hindi to isang beses. Kasi maano po talaga yung niyan, yung grabe yung lalim ng sugat niyan, yung sa soul ties, hindi lang isang beses. Kailangan yan araw-araw, buong puso nyo po na yung i-pray. Kaya nandito by the blood of Jesus Christ, I speak to break off me every negative and spiritually dangerous connection. Yung dangerous connection my soul has made to each one of those sexual partners. Let their sins be theirs, and my sins be mine, uncovered under the blood of Jesus Christ. Ano sabi dito? Let the sins be theirs, and my sins be mine. So, ang soul ties pala, kahit na nakasal na tayo, ang soul ties pala, kung hindi mo na hindi mo yan na renounce, kung ano ang kasalanan nila, madadamay ka pa rin. Kasi yung nandito sa prayers, anong sabi dito na let their sins be theirs and my sins be mine. So kung yung jowa mo noon dati, dami pa rin lalaki ngayon, kakabit-kabit pa rin anong yung mga niya, yung sinful lifestyle niya, masasama ka, madadamay ka. Bakit? May bandage kayo eh. Kaya nga sa prayer, talaga, nire-renounce talaga, binibreak talaga yung bandage niyan. Kaya pala, yung natin, yung buhay natin sa doon sa Isang beses lang ba gagawin yan, Bro Romer? hindi, hindi yan isang beses, bro. Kailangan talaga yan na kahit na Linggo-linggo? Araw-araw? araw-araw sa prayers mo, basta Mm, buong puso. Kasi kapag okay. parang lang nagbabasa ka lang ng comics, imposible talaga mawala yon. Kasi dapat mo talaga yung Mm, pagsisihan eh. Magkumpisal ka talaga una. mm. Kasi hindi naman yan mawawala kapag hindi ka nagkumpisal. Kasi sexual act yan. So, kumpisal mo talaga yan doon sa pare. Pag nakakumpisal Ako, mo Brother na, Romer, na-confess ko na yung kasalanan ko na yan, bro. So kaya nga yan. ano yung next na gawin ko, bro? Actually naano ko na rin to sa Blessed Sacrament. Kaso lang hindi ako sure doon sa ginamit ko na prayer kayong binigay ni Brother Okay. Wendell kasi hindi ko alam kung tama ba yung prayer na nabanggit ko. So, ipopost ko to ito, bro. Tignan nyo Sige lang bro, kasi paki-post lang bro para itong soul ties. magamit namin bro. Salamat bro. Maganda to. Grabe to na So prayer. everyday siya Napaka-awesome. dapat gawin bro? Everyday siya dapat i-pray? Kapag ka makapunta ka ng Blessed Sacrament, pwede, ihabit mo na ma-pray. Kasi hindi natin alam eh. Yung Sabagay, oo. hindi natin alam kasi yung binabatayan lang dito yung disposition mo kung gaano yung pagre-repent mo, no, yung pagsisisi mo doon sa mga nangyari doon, yung mga nakaraan. Kasi tignan nyo, ang dami namin na counseling, sabi nila, bro, bakit nakasal na ako kapag ito may sexual act doon sa partner niya talaga, sa yung asawa niya, anong sabi nila, bro, bakit yung ex ko pa rin, bakit yung muka nila magpa-flash doon sa asawa ko? So grabe pala yung bandage. O hindi sila masasatisfy once na hindi nila maaalala yung muka ng yung ex nila, kahit na sino-sino pa yon. Kasi parang wala silang happiness doon sa asawa nila eh.
So yun pala ang nangyayari kung bakit yung mga lalaki naghahanap ng ng iba, yung nangangabit sila dahil po yan sa soul ties eh. Kasi hindi nila na-renounce kasi tingnan mo ha, grabe yung obsession na nangyari doon sa mga ex nila. Bakit kapag ka nag-sexual act, bakit nagpa-flash yung mga yung mga jowa nila noon dati na iniwan nila? Bakit doon sila masasatisfy, hindi sa mukha ng asawa nila? Parang ganun ba? Grabe yung nila. Grabe yung sufferings na hindi sila ma-enjoy kapag ka hindi yun nila na na naisipan magpa-flash. So kailangan pala dito yung proper way talaga ng pag renounce kasi kalimitan pala kung bakit tayo bumabagsak doon sa ospital. Tingnan mo, ang daming bumabagsak ngayon sa ospital. Yung mga yung mga nagsiserve na nasa simbahan, prone yan doon sa atake. Bakit? Ayaw talaga ng demonyo na mag-serve ka totally. Kaya nga binabalik nila yung ang ginagawa mo noon kasi kapag ka yung partner, yung mga jowa mo noon, mga ex mo noon, may ginawa na mga kabulastugan, damay ka pa rin. Kasi yung bandage noon. Kaya nga ulitin natin, yung sa prayer, sinabi dito, let their sins be theirs, and my sins be mine, uncovered under the blood of Jesus Christ. Grabe pala, no? Grabe pala yung bandage doon doon sa kasalanan na yan. So ang daming bumabagsak sa ospital, grabing sakit na pabalik-balik, oppression na hindi mo talaga malaman kung saan galing yung oppression mo, financially, yung sa relationships, doon sa sa health mo na halos hindi mo na hindi mo na malaman bakit uminom naman ako ng gamot pero yung dugo ko up and down talaga, parang walang hindi talaga ma-maintain. So dahil po yan sa mga kasalanan natin, yung soul ties. So mas maigi po na i-renounce natin ng maayos. Magsisi tayo, nandito po. O ano po natin yung dito. If the person feels led or the Holy Spirit brings anything to remembrance that the penitent needs to forgive or seek forgiveness regarding an ex-partner, or she or he feels led to repent or renounce anything regarding them, do so now before continuing. Ito po 'yon, no? Hindi po kailangan po talaga na may forgiveness po doon sa mga natin, yung ex partner noon dati. Kasi kapag dahil sa galit mo, dahil nang iniwan ka dahil sa galit mo, tapos hindi ka hindi na heal yung heart mo, grabe ang stronghold ng demonyo niyan. So kailangan pa rin pala ng pagpapatawad, hindi lang yung yung pag-renounce doon sa nagawa ninyo na kasalanan, pero yung pagpapatawad yung pinakaimportante. Huwag mong i-curse sila dahil iniwan ka, huwag mong i-curse. Ang kailangan po niyan, ipagdasal po natin sila na sana mamuhay din sila sa kabanalan. Yun ang pinakaimportante talaga dito sa renouncement. Hindi yung kini-curse natin yung mga tao na yan. Kasi yan anak tayo ng Diyos. Yun kinakailangan natin yung magpatawad. Yun po ang pinaka-importante. So back to you, bro, Junri. Ayan, maraming salamat Brother Romer at ako nalinawan din actually nung inexplain ni Brother Wendell yan dito, pati ako nagulat, may ganun pa pala. So I did my part, no, pero yung prayer ng ibinigay ni Brother Wendell sa akin na in-screenshot ko lang dito. Pinakita ni Brother Wendell, in-screenshot ko. Tapos, nung prinay ko kasi yun, nalito ako doon sa Blessed Sacrament mismo sa harap. Nalito ako. Sabi ko, parang mali itong prayer na binigay ni Brother Wendell kasi may explanation eh. Parang may explanation ba? Sabi ko, ito ba yun talaga yun? Kaya I don't know kung proper yung pag-renounce ko. No? Dito, bro, tingnan mo, bro. Tingnan mo, no? Katapos nun yung let their sins be theirs and my sins be mine, uncovered under the blood of Jesus Christ. Father, if any one of these ex-partners has sinful behavior in their life or are living in disobedience to your ways, I want to clarify that I am not in agreement to any of their sinful ways or disobedience. Grabe, no?
Grabe pala yung Mm. kailangan talaga na hindi ka ma-ban doon, maputol talaga yun. Kasi kung ano ang Mm. kasalanan talaga nila, yung agreement talaga sa'yo, wala pa rin kapagka hindi mo ma-forgive, hindi mo sila mapatawad. Mm. Grabe yung prayer na 'to, taas din ang prayer na 'to, eh. So Actually, Brother ipo-post Romer, ko 'no, lang, oo, ah, talagang totoo yung sinabi mo, bro. Yung sinabi mo na mm. yung alam mo yung mga dati mong kasalanan na yan, palagi parang tinutorture ka, ayaw mo nang isipin pero kusa. Oo, kung saan yan magpa-flash bro, Kusa siya talaga, kusa talaga siya. Experience ko talaga yan, Brother Romer, na oo, siyempre, ngayon kasi gusto nating mawala na yung mga ganyan ba, pero talagang napapapikit na lang ako kahit sa simbahan. Minsan, bigla na lang siya nagpa-flash sa ano ko, sa mind ko. Tapos napapagano na lang ako. Yun pala, no, parang yung para bang bind tayo sa kasalanan na yan kaya hindi nawawala, Brother Romer. Ganun ba yung Brother Romer? o kapagka hindi natin yun na ano, napatawad o na ano sila, yung parang nilaruan natin yung mga dating mga partners natin, parang laro lang ba? Mm. Yung hindi talaga yung ano, yung faithful tayo sa isa't isa, parang nung tawag diyan sa ano, yung sa Tagalog niyan. So kailangan po talaga na i-renounce, hindi lang yung renouncement, yung pagsisisi talaga at saka yung forgiveness doon sa kanila. Kasi ang dami ngayon na nadi-depress. Bakit nadi-depress yung mga babae? Kasi ang dami ng partner sa buhay nila pero walang nag-i-stay. Dahil po yan sa unholy soul ties. Kapagka meron na po silang partner, for example, bakit parang hindi sila pa rin natutuloy? Dahil po yan sa ano multiple bandages eh. Ang dami ng lalaki, ang dami ng babae na dumaan sa kanila. So kung ano ang kasalanan nila, kasali pa rin yung ano mo, kasali ka pa rin eh. Kasi nagbaband na dun eh. So delikadong-delikado po. So the more na ang daming kasalanan mo na ginawa mo, pumunta ka pa ng bar kahit na sino-sino, grabe na po yung kasalanan nun. Hindi na mag-aano po 'yan, magba-bond sa inyo tapos multiple yung mga partners niyan, ano, patay, delikadong-delikado. Kaya pala ang daming nagkakasakit, ang daming hindi alam kung anong gagawin nila sa buhay nila, ang daming nade-depress, ang daming namamatay sa depression dahil po 'yan do'n sa soul ties. Ang daming naghihiwalayan dahil po hindi sila magkaintindihan do'n sa partners nila kahit nakasal na sila dahil po hindi nila na-renounce yung ano, yung unholy soul ties. Na kahit na anong gawin nila, simba sila ng simba pero grabe pa rin yung away nila dahil po yan sa unholy soul ties. So kailangan po talaga natin na i-renounce, magpatawad. Nandito yan, iisa-isahin mo talaga yung pangalan ng mga ex-partners ninyo. Nandito, name the sin which caused the evil soul tie. So nandito na name the sin which caused the evil soul tie, such as illicit or immoral sexual relationships. Tapos name the persons. Name the sins which cause the evil soul tie, such as adultery or fornication. So nandito po yan. Ano mo talaga, specific mo talaga yan. So Mm. maganda to na prayer. Isisend ko, ano ko po to, ipopost ko po to sa FB, tapos share no lang, share niyo na lang po kasi ano to eh, ito po ang pinakailangan before ka Bro, mag-deliverance. Bro Okay. Romer, i-ano mo sa ano yan. Hindi, kahit sa babyface. And then sa babyface, ipa-flash dito ngayon. Para Mamaya. para hindi na hanapin sa FB mo, pwede naman Sige, sige. babyface. And then, i-flash nila dito sa live. Ano ko na lang bro, mamaya ko na lang picturean. Pero Kay iano mo rin, Billy bro, Kasi hindi Bro ko Romer, na ha? maano Iano mo bro. din, bro Romer. Opo. Post mo dun sa ano mo, bro. Maghahang kasi yung cellphone ko. Mahirap kapag sabay-sabay yung live ba, tapos kaya nga kinlose ko na lang yung ano. Kaya nga. Kasi maghahang yung cellphone ko, hindi kaya talaga. Mm. So, ito na lang, ipapasa ko sa inyo, ipopost ko din kasi ang iba din, hindi kasi ah, ano dito, hindi kasi ano sa BB Face na ano, kahit na iba yung iba nga yung sa punto por punto, hindi nga sila nagfa-follow tapos nagpo-post na yung punto por punto, magtatanong pa sa akin na, "Bro, na-post na ba ganito ganyan? Bakit
hindi mo pa na ano, pinost, mga ganyan ba? Mm. Ang dami ng ano, hindi sila nakaka-follow. So sige, Bro ipapasa Romer, ko. may Oy, binigay si Bro Wendell dati. Ito meron din ako. Sabi rito, here are some words you can use to break the tie. oo. Break the soul tie. Sabi rito, in the name of Jesus, I renounce, severe and break any Iba ungodly yan, soul bro. ties that exist between me and state the person name in the area of name of the sin. Si Brother Wendell lang nag-ano nito, bro. Mm. And Ito, I ask the bro. Lord to replace this with the blessings in case of abuse. The sin is the perpetrator's sin, not yours, but name it anyway. So in the case of pornography or abuse by someone who could not be identified, just say, okay. So pinapaliwanag niya. Just Mm. say any or all persons I have viewed pornography, persons who rape, molested, bullied, beat me, and any break of vows, curses. Ito yung sinasabi mo yata, Bro Junri, no? O yan nga na sabi ko parang Oo. dito panalangin, parang explanation. Ito, bro. Parang Ito yung proper na ginagamit doon paliwanag sa ano, ginagamit namin sa office kasi kapag ka merong mga grabe yung possession doon sa mga tao na yan, yung grabe yung reaction, hindi talaga namin sila dinideliverance kaagad. Inaano pa namin sila, yung pinapa-renounce namin before sila isolemn ni Padre. Kasi kapag ka na-renounce talaga nila, yung mga demonyo mawawala ng stronghold. Grabe na prayer eh. Bigla silang liberated kaagad dahil sa renouncement. Kasi yung iba, ngayon, palagi lang deliverance. So, nandoon nakakapit yung demonyo doon sa mga ito. So, kahit na anong pagpalayas mo, parang ano ba, putakte, pinapalayas mo ng pinapalayas, parang inaano mo lang, tinataboy, pero yung pugad, yung ano nila, yung bahay, hindi mo talaga hinampas, hindi mo talaga pinutol. Kasi kapag ka nahulog na yan, yung bahay ng putakte, hindi na sila mag-i-stay doon sa bahay nila. Hahanap na yan ng iba. So ganito po yung ano, unholy soul ties. Kapag ka palagi ka lang deliverance, pausukan mo sila, tinataboy, nandun pa rin yung bahay. Hindi yan. May stronghold kasi silang pinaghahawakan. May alas ba? May alas ako. Bakit ako lalayas? May alas naman ako na pinanghahawakan. So ganun ang demonyo. Oh, ano yan? Yung grabe yan ka, sumusunod yan ng protocol. Kaya nga tayo, susunod tayo ng protocol doon sa deliverance. Kasi yung mga demonyo na yan, grabe yan ka ano, iniisa-isa nila yan. Kaya kapag ka na point na natumbok talaga natin yung pinaka main nila na stronghold, talagang naglaga na po yan silang lahat. Wala na silang ano, wala na silang reason na bakit mag-i-stay pa yan sa buhay ninyo. So yun ang kailangan. I-ano ko na lang po ito ha. Mayroon tong mataas no, ano to? Mahaba to na prayer eh. Sabi dito, I bind and rebuke each demonic spirit that was assigned to enforce spiritual attachments against me. And I command that each and every one of these demonic spirits be cast to the foot of the cross of the Lord Jesus Christ. So grabe yung prayer na to. Po, bro. Tanong ko lang din sa mention ni Brarwin Romel, yung sa Sultan eh. Kung halimbawa, i-confess na, so, kailan pa bang i-reset yung prayer ng to break the soul tie? Kung halimbawa, i-confess na rin naman. So kung na-confess mo, una, wag mo nang ulitin yun na paulit-ulit na confession kasi nakumpisal mo na yon. Pagkatapos ng kumpisal, so mayroon pa yung mga penances na ibinibigay yung pare. So kumplituhin mo yon. Pagkatapos na makumpleto mo yon, i-pray mo na itong breaking of unholy soul ties doon sa Blessed Sacrament. So ihabit niyo po to na i-pray na before matulog, ganyan, or pagkagising, wala namang dosage doon sa prayer na hindi ka ma-overdose doon. Ano lang, dapat po yung pagsisisi po talaga, yung proper po talaga na way sa pagdarasal, hindi po yung parang nagbabasa lang tayo ng comics kahit na hindi natin naintindihan kasi marami naman tayo ng mga kapatid na hindi masyado nakakaintindi ng English, pero kapag binasa nila ito ng
proper way po na buong puso na binasa kahit na hindi nila maintindihan, maglaglagan talaga yung mga demonyo no, na nakakapit sa buhay natin. Yun ang pinaka-importante kasi yung iba naghahanap pa lang ng ano ng Bisaya o Tagalog na ano pa tayo nito. Mahirap na po talaga. So, yun lang po kahit na English. Ano nyo po? Isa puso nyo lang po ang pagbabasa. Yun pinaka-importante. Hindi na po, wag na po nang i-translate. Isa sa puso po natin. Kasi yung ano, no, yung mga deliverance prayer, wag po nating i-translate ng sarili natin. Oo, na ano, sarili natin na translation kasi ano to yung careful nga yung mga nagta-translate. Dapat nandun talaga yun sa letra po talaga na pamamaraan yung ano talaga dito sa English na ano na prayer. So Bro yun lang po Romer, bro. Ay, Bro Romer, isingit ko lang Bro Jones, no? May nagtanong paano daw yung mga binayaran nila, yung mga prostitute, lalaki o grabe yung babaeng prostitute. Oo nga. grabe yung bandage niyan. Kasi kapag ka magkasala sila doon sa iba't ibang lalaki, kasali ka doon. Oh, kasi nandito, let their sins be theirs, and my sins be mine, uncovered under the blood of Jesus. Yun na, yung sabi doon. Kapag ka hindi mo yan na-renounce, patay. Grabe yung ano niyan, grabe yung bandages niyan. Kaya nga yung Kahit iba, nung nag-ano kami sa bishop noon, bishop ang ano, at nagtanong ako sa mga nakaraan na ganyan. Sabi ko nga, tinanong ko yung sa bishop mismo. Sabi naman niya, pag sabi naman niya bro, alam mo yung mga nakaraan natin, sabi niya kapag pinagsisihan mo niya, nakalimutan na ni Lord. 'Di ba nasa Biblia 'yon? pero Nakakalimutan na niya yung mga kasalanan na 'yan. So iniisip ko lang, bakit anong connection mo na ngayon, pinagsisihan mo na yun dun sa kasalanan niya? Pinagsisihan mo na nga at kinalimutan mo na siya. So, bakit kailangan pang i-renounce yan? Sabi ng bishop kasi, yung mga nakaraan mo, kapag pinagsisihan mo na yan, wala nang ano yan. Hindi na, di ba, biblically, hindi yan inaaalala ng Diyos kapag may Bible verse doon na hindi na inaalala, lalo na yung mga pinagsisihan doon din. So sabi ng bishop yun. So iniisip ko, ano ba connection mo ngayon doon? Pinagsisihan mo na nga, hindi ka pa pinoprotektahan ni Lord noon, bro? so ang ano kasi dito bro, yung bandage kasi Hindi, walang yun nga, problema yan. wala ka bang Wala protection nang kay Lord noon kung pinagsisihan mo na siya? may protection. May protection yan, bro. Pero ang tanong lang, yung disposition ng bawat isa. Kasi meron mang nag-umpisal kasi na ano lang, yung wala sa Ah, disposition kasi yung bandage, yung yung poison yan, yung andun pa rin. proper Oo, proper contrition, way. parang ganun. Yung Oo, proper kasi Parehas lang yan sa ano, contrition. Brother Angel ba? Para bang, Proper contrition. di ba, may sugat ba? pinatawad. Ang lalim ng sugat. Parehas lang yan sa ano, Brother Angel. Parang ang unawa ko dyan, Brother Romer, parang nagkumpisal ka. Siyempre, napatawad ka na ng Diyos. Nakalimutan na niya yung kasalanan mo. Pero kahit nakalimutan na niya yung kasalanan mo, yung damage of sin, andun pa rin yung yun. sugat. Yung reparation, kinakailangan mo pang i-repair yun. Kasi kaya pala ang daming mga bukasyon nawawala sa kumbento dahil na hindi nila na-renounce properly yung mga ano natin, yung sa soul ties, kahit na yung sa yung involvement natin sa occultism, kahit na doon sa mga ancestors natin, ng mga albularyo, mga ganyan. So nandun pa rin yung nandun pa rin yung lalim ng sugat doon sa mga practices nila. Magkakaroon talaga tayo ng involvement, yung bandage doon. So kailangan talaga nating i-break. Kaya nga yung iba nga dito kapag hindi exorcist, magsabi na useless lang yung mga prayer na yan. Bakit kayo mag-ano na yan? Hindi naman yan kailangan. Daming ibang mga pare na ganyan na. Tsaka hindi yan ibibigay, bro Romer. Yung prayer na yan, hindi yan ibibigay ng simbahan kung wala talagang sultay. Kaya nga. Pag pinahintulot ng simbahan, ibig sabihin, meron talaga yan. At saka mayroon tanong ito, Brother Romer. Bro John Ray, kapag i-pray yung sultay, prayer need po ba sabihin mga names nila? At paano iisa-isahin ba? Nandito yon. Ito, name the sin man, ang sinabi, name the sin.
name the persons. So, nandito in the name of Jesus and by the power of his blood, I now renounce, break and sever all unholy ties formed between, formed between, name the persons and myself through the sin of, name the sin which caused the evil soul ties such as adultery or fornication. Isasabi mo talaga kung sino yung mga ex-partners ninyo or saan ba kayo na lupalop na mga bar na pinasukan ninyo. Kapag hindi mo talaga nalaman yung mga pangalan niyan, isipin mo lang yung yung mukha kung sino yon, sino yung mga yon, ng mga prostitute ba or mga nagamit ng mga kalalakihan. So, yun ang pinaka-importante. Talaga, mag-stop ka talaga, i-meditate mo talaga yung kung sino yon, alalahanin mo talaga yon, tapos with proper repentance po talaga. Yung repentance po talagang kinakailangan. Kasi kapag para lang tayong nagbabasa ng comics ay useless lang. So yun lang. Ito ba Romel kay Indero na, ano po dapat gawin ng partner bro para maprotektahan niya din sarili niya kagaya ko po. Nagkasala partner ko sa ganyan, di pa naman kami kasal. Tapos na si Jones? Nagkasala yung Tapos na si Jones? Hindi pa bro, ano to bro Dando, parang nadugtong doon sa tanong ni Jones. So, Yung ba Romel, ano daw yung gawin ng partner bro para maprotektahan niya din sarili niya. Kagaya ko po, nagkasala partner ko sa ganyan, di pa naman kami kasal. So, yung partner mo, yung jowa pa yan kasi hindi pa kasal. So, kumpisal. Magkumpisal, tapos, dito nga, sabi, the penitent repeats the prayer if he has more than one evil soul tie to break. So, uulit-ulitin po natin to na prayer. Tapos, ang pinaka-importante nga, kasi hindi pa kasal, talagang magkaroon ng sexual act doon sa partner mo ngayon. Kasi kasalanan yan eh. So, kapag nagkaroon na kayo ng sexual act na hindi pa kayo kasal, mayroon talagang soul tie niya. So kayong dalawa mag-renounce, pero kung wala namang nangyari, so yung partner mo ang mag-renounce. Tapos paano ba Romer, yung halimbawa yung asawa mo ba Romer, before kayo kinasal? Pati yung asawa, kayo dalawa mag-renounce. Mag-renounce talaga kahit kinasal na kayo? Okay, na kinasal. Kasi na-enjoy kayo doon sa kasalanan. Pero ang tanong, in-enjoy niyo ba yung grasya doon sa kumpisalan? Kasi tayo din magkumpisal, halos basa lang ng basa kasi nahihiya na tayo sa pare, binasa lang natin yung kasalanan natin, tapos wala, tahimik na, nagano na yung pare, parang ikaw din ay nagmamadali, so walang proper disposition dahil sa kahihiyan na binasa mo, inano mo yung kasalanan mo. So para makumpleto po talaga yung pag-kumpisal mo, renounce talaga yung proper renouncement. Pero yung sa asawa mo Brother Romer, kahit hindi na i-confession, i-renounce na lang agad. Sa asawa yung nagkasala kayo? O yung bago kayo kinasal, may nangyari sa inyo ba? Renounce din. Kasi pero, yung soul ties dyan, kaya nga, I mean, hindi, kahit hindi na i-confession, i-renounce na lang yun. Makumpisal mo mayan bro, kapag di ba, before ng kasal. Yes. Actually, nakumpisal ko yan. Nakumpisal namin. Yung premarital sex, yung premarital. Communication, ganon. So, yes. kapag nakumpisal nyo na bro, wag nyo na ikumpisal. Okay na yun. So, renounce na lang, no? Renounce, sabi yun. Meron ding dito yung outside sa marriage, nandito yan. Kasama na to bro. So, hindi pa kayo kinasal. Kasama na to lahat. Yun bro. So bro, Dionis, ikaw naman bro, patuloy bro. Na-off si bro Dionis. Na-mute ka bro, na-mute ka. Pa-unmute. Sorry. Paano naman yung liba? Kaya pa ba tayo i-renounce? So kung aliwa, pinapractice din naman yung cares. Di ba? So, kung pinapractice yung hindi cares. pa rin hindi pa rin talaga kumpleto. Parang ka ba? Parang nagluto ka ng, for example, humba, hindi mo nilagyan ng asin.
So wala pa rin kahit na anong kumpleto ng ano mo, mga nilalagay mo diyan, mga bawang kung ano-ano pa pero wala ang asin, wala pa rin talaga na ano lasa. So ang kailangan talaga kapag na ano mo yung cares, walang problema diyan. Pero ang pinaka-importante dito is renouncement. Yun ang nakikita namin ngayon sa deliverance and exorcism ministry. Bakit ang daming na-liberate doon sa mga doon sa atake ng demonyo? Kasi yung renouncement pala ang kinakailangan talaga. Meron talaga walang problema diyan, may cares. Walang ano tayo diyan, walang question tayo diyan. Pero ang proper renouncement kasi nga yung sabi ko sa inyo ngayon, ang stronghold ng demonyo. May stronghold kasi yan ay pinanghahawakan. Sabi ko yung may alas ba? May alas ako, bakit ako ang alis? So kung magdi-deliverance ka lang na walang renouncement, ano mangyayari? Magre-react ka lang ng magre-react. Aalis yung demonyo kasi may kinakapitan eh. So anong gagawin natin para matanggal yung stronghold, yung kinakapitan nila? Mag-renounce tayo. Ganon ang mga ano, parang putate. Para yung mga putate, once natanggal na yung bahay nila, nalaglag na yan doon sa doon sa lupa, hindi na nila yan babalikan. I-abandon na talaga nila yan. Maghahanap na rin maghahanap sila ng iba din na na punong kahoy or mga bagay na doon sila magtatayo na naman ng bahay. Ganon ang mga ganon ang demonyo. So yun lang bro. Okay. Oo.